Noong Hulyo 16 na, 1997, isang trahedya ang yumanig sa Cebu. Dalawang magkapatid, Jacqueline, 21, at Marijoy Chayong, 23, ang nawala matapos manood ng scene sa Ayala Center, Cebu. Sila ay anak ng mag-asawang Dionisio at Delma Chayong. Bandang 11:00 ng gabi, habang naghihintay ng sundo, isang puting van ang huminto. Ayon sa ilang testigo, may mga lalaking lumabas, nilapitan ang magkapatid, at sa pilitang isinakay. Hindi na sila muling nakita ng buhay. 2 araw matapos ang insidente, natagpuan sa bangin sa Carcar, Cebu ang bangkay ni Marijoy, may mga pasa, sugat, at nakasuot pa ng kanyang uniforme. Si Jacqueline hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Matapos ang investigasyon, 7 ang inaresto: Francisco Juan, Paco, Laranaga Josman Aznar James Anthony I Rowan Adlawan Alberto Cano Ariel Balansag Davidson Valiente Russia. Ang tanging state witness si Paco ay estudyanteng culinary arts sa Quezon City at mula sa prominenteng pamilya sa Cebu. Ayon sa prosekusyon, pinagplanuhan ng 7 ang krimen, dinukot ang magkapatid, dinala sa isang liblib na lugar, ginahasa, binugbog, at itinapon. Ang testimonya ni Davidson Russia ang naging pangunahing ebidensya. Sinabi niyang kasali siya sa krimen, pero nakipagtulungan sa gobyerno bilang kapalit ng immunity. Mariing itinanggi ni Paco ang paratang. Ayon sa kanya, nasa Quezon City siya noong araw ng krimen, may klase sa culinary school, at maraming saksi ang nagsabing hindi siya umalis ng Maynila. May mga classmates, teachers, photos, at school records bilang ebidensya. Ngunit sinabi ng hukom, madaling i-fake ang mga ito. Noong 1999, hinatulan ang 6 ng reclusion perpetua, habang buhay, at death penalty sa kasong kidnapping, rape, at murder. Nagprotesta ang ilang grupo sa hatol, lalo na sa kaso ni Paco. Nabuo ang kampanyang E-Free Paco Now. Nagsalita ang mga human rights groups, abogado, pati ang Spanish government, dahil si Paco ay dual citizen, Filipino at Spanish. Isinulog nila na hindi naging patas ang paglilitis. Noong 2006, tinanggal ng Pilipinas ang death penalty. Noong 2009, napalitan ng life imprisonment ang hatol kay Paco. At noong 2011, inilipat siya sa Espanya upang doon magpatuloy ang sentensya, alinsunod sa kasunduan ng dalawang bansa. Naniniwala pa rin si Thelma Chayong na makatarungan ang hatol. Para sa kanya, may hustisya ang anak niyang si Marijoy. Ngunit sa kabila nito, maraming legal experts at human rights advocates ang nananatiling nagtatanong, sapat ba ang ebidensya? Makatotohanan ba ang testimonya ni Russia? At ang pinakamalaking tanong, nasaan si Jacqueline Chayong? Ito ba ay kwento ng hustisya? O ng pagkakamali ng sistema? Hanggang kailan mananatiling walang kasagutan ang gabi ng dilim?